Pinag-aaralan daw po ng Pangulo ang pagkakaroon ng joint energy exploration sa West Philippine Sea. Kasama po ang China sa kabila ng territorial disputes doon. Kinumpirma niya yan sa isang interview sa Bloomberg. Kaya mahaba-haba yata yung interview na, no? Kasi Yes. parang iniisa-isa yung labas eh. Yeah. Kahapon, nilabas ito ko sa fuel ng mga eroplano. Ngayon naman, yung joint energy exploration sa West Philippine Parang Sea. kanina may inilabas sila na video clips na nasa 8 minutes. Parang ganon. Di natin correct. alam kung may kasunod pa. Yan. So ang paliwanag po dyan ni Foreign Affairs Secretary Maria Teresa Lazaro, hindi na ito bago pero wala pang formal na usapan daw pong nangyayari. At kaugnay niyan, siniguro ni PBBM na may sapat na jet supply ang bansa sa ating pong mga aircraft. Sa isang statement, sinabi po ng flag carrier ng bansa na Philippine Airlines na nakapag-secure na nga po sila ng sapat na supply ng jet fuel para sa kanilang mga scheduled na biyahe. Samantala, sinabi ni DFA Secretary Lazo na nasa Pangulo na raw ang desisyon o ipagpapatuloy ng Pilipinas ang chairmanship ng ASEAN at iba pang related summits. Inaasahang mapag-uusapan dyan ang krisis sa langis. May tanong ako tungkol doon, tungkol doon sa ASEAN Summit. Yes. Pero unahin ko lang yung tungkol doon sa may enough supply. So, isa pa lang po yung sumasagot sa aming himpilan. One News, One PH, saka News 5, PAL pa lang yung nagbibigay ng statement. Na airline. Dyan, So, actually, we're reaching out po doon sa ibang airlines, lalo po yung mga may budget, considered as budget airlines. Nag-reach out kami sa kanila kasi ang dami na namin nakukuhang report from our viewers na naka-cancel yung mga flights nila. Nako! So inisip nila, ito ba'y dahil lang may nangyayari, dahil lang talagang nangyayari regularly na may nakakancel na flight, or ito'y parte ng epekto nitong nagaganap ngayon. So wala pa pong sagot doon yung ibang mga airlines. So, sinasabi nga ng mga tourism companies, mas marami na daw ngayon magbo-book muna ng mga near tourist destination na nearby. Domestic na lang Domestic muna. or yung dito sa Southeast Asia, kasi hindi kailangan mag-refuel ng mga ng mga eroplano. Kumbaga sigurado kang hindi ka ma-stranded. Oo, correct. So, yan po yung epekto, no? Pero nag-assure na po yung PAL na sila, kaya nila na baunin yung fuel na karga na nila going to long-haul flights nila, na kahit na magpunta sila sa isang airport, di na kailangan nila na doon humingi ng fuel. Dala na nila. Right. Yon po, mga kapatid. So, ito, posible ba yan? Tinatanong ng mga anchors ng kanina yung pagpapatuloy ng chairmanship ng ASEAN ng ating bansa kahit na merong nangyayaring ganito. Parang mahirap namang tumalikod sa chairmanship ng basta-basta. Exactly. Sa tingin ko. Sa akin din, tingin ko, ang hirap talikuran ng chairmanship ng ASEAN. Kasi, alam mo, buong mundo yung nakatutok sa atin nung i-turn over ng Malaysia yung chairmanship sa Pilipinas last year. That's one. So, hindi ko alam kung anong magiging tingin ng diplomatic community kapag bigla tayong tumalikod. Ang isa, dun sa mga tinitingnan ng iba, ng mga eksperto or yung mga mas nakakaalam, baka pwedeng gayahin natin yung Cambodia at saka yung Laos na isang beses lang nila ginawa yung ASEAN dahil nga sa mga budget constraints. So, instead na meron silang mid-year, ang leaders meeting lang na ginawa nila sa Laos ay November lang. Hindi na ginanap ng May. Kasi usually, 2 beses ang leaders meeting May, na puro mga ASEAN leaders, ASEAN countries, and then November, before the end of the year, kung saan kasama na yung mga ASEAN++, yung mga partner countries natin like US, Australia, India, etc., etc. So, isa yun dun sa mga proposal. Pero, kanina kasi dapat isa yan dun sa mga itatanong kay PBBM kung anong tingin niya dito. Kaya nga lang kasi, after ng presentation, umalis na agad si BBM, hindi na yan na itanong. Pero, ang sabi naman niya kanina, nothing is off the table. Yeah. Parang lahat ng proposal, pag-aaralan, titingnan kung ano yung mas makakabuti sa national interest, edi yun ang gawin. Saka baka more than ever, importante yung ASEAN chairmanship natin. Hindi lang po dun sa tingin ng ibang bansa po sa atin, pero dahil economic cooperation, leader tayo, para tayong parang team captain tayo ng ASEAN, 'di ba, sa mga diskusyon. So, ibig sabihin, kung may economic cooperation, kasama na rin yun, yung supply ng langis. And
ang mapag-uusapan exactly. yan. Baka more than ever, Exactly. very important. Oo, baka Oo, kasi ito yung ramdam ng lahat eh. Mm. 'Di ba? Yung problema natin sa langis. So parang feeling ko napaka-imposibleng hindi mapag-usapan yan sa ASEAN Leader Summit on May. Na by the way ay nakapagsimula na rin kasi silang gumaste dahil dun sa rehab ng venue, pag-aayos. Rehab ng EDSA. EDSA. Rehab ng EDSA. O, nasimulan na for ASEAN lahat yan eh. Although, nagbilang na nga kami in alphabetical order kung sakali bang i-give up yung chairmanship this year. Sino na bang kasunod? Singapore pala. Kasi alphabetical order eh, di ba? P. O tapos, ang kasunod na ASEAN member, Singapore. Mayaman sila. Malamang kaya nila ng mga biglaan na hosting. Pero baka need natin to, itong voice at yung control. Yeah. Mga need natin ngayon. Ay, oo, lalo na kung may bullying pa rin. Ano? Ay, at saka nasimulan eh. Bullying Pero, ng China sa mga fisher folks natin. Dapat, Exactly. At saka nasimulan na, nagkaroon na ng ASEAN ministerial meeting nung kailan ba to? February ba to? Diba nung nakaraan ginawa na dyan sa Cebu? So nasimulan na natin yung hosting. At saka parang iniisip ko, kung hindi ganun ka-importante yung mga organisasyon sa labas, kagaya ng ASEAN, abay dumayo pa ang Pangulo sa US para lamang ipanligaw yung ating United Nations Security Council na non-permanent seat. 'Di ba? Dahil gusto nga natin magkaroon ng seat sa mga ganyang klase ng mga organisasyon. Dapat nga talagang pag-isipan muna kasi kailangan ng reprioritization. Ewan ko kung ito dapat yung gagalawin ngayon. Hindi, ako naman, kung kailangan magtipid, di magtipid. Alam naman ng lahat ng buong region na dapat magtipid. Di pa mag-expect ng bongga. Ayun na nga. Diba? Baka kasi ang inaasahan natin yung pag-host natin nung I think 2016 ba 'yon? 2017 yung huli tayong nag-host na sobrang bongga naman kasi Yeah. ng hosting nun. Pwede namang simple lang tayo. Yes, lahat naman yan, lahat ng mga bansa na member ng ASEAN are now reeling or are now being affected by this Totoo. crisis. So, hindi naman pwedeng hindi ituloy dahil may mga importanteng bagay na dapat i-discuss. So, gawin siyang austere. Pwede naman yun. Oo, pwede. Ang importante naman dyan, ma-market natin yung Pilipinas. Correct. Oo. Okay, hindi pa kami tapos tungkol sa tungkol sa epekto ng Middle East. Hindi pa Middle East kundi basta yung gera na pinamunuan ni Trump.